I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
Good morning po sa lahat. Si Sister Vicky dapat ang mag-welcome. Anyway, good morning po sa lahat, sa mga nasa Google, Sister Tintin, Sister Emilia, at maging mga nasa FB Live. Hintay rin namin si Ma'am Sheila na nakaila kay Sister China ngayon. Bati muna kayo mga amigas. Amen, mga amigas. Amen. Good morning po muli. Andito muli ang mga mapagmahal na ina. At ano na po, buka ay 28 at 2 days na lang, December na po. Kaya lalong tayo magmahalan at Pasko na. So good morning po sa lahat. Long time no see, Ma'am Emilia. Good morning po. Thank you po. Magandang umaga po sa lahat at good morning Sister Emilia, long time no hear. Good morning Ma'am Ten at good morning sa bawat isa. Tayo ay sama-sama na makinig ng salita ng Diyos. To God be the glory. Amen. Wala pa rin yung aming kasamahan at siya ay na-traffic. Ganon din sila si Ma'am Sheila. Wala pa rin. Sister Vicky, ikaw muna bang mauna? Amen. Wala pa yung pinakabata sa amin eh. Ayan na. Ay, hindi. So, pag-usapan muli natin ay alam ko ito na yung last month for the 3 months na napag-usapan po yung commitment, about planning, ay nasabi na po lahat na tulad nung last Wednesday. Sabi ko nga, kung huli na ay talagang ang dami natin natutunan, ang daming lalo kay Sir Ariel. Yung mga ni Sir Ariel parang mag-uumpisa pa lang tayo ng planning. Tapos kaya sana nga po yung 3 months na napag-usapan po yun, yung commitment ay sana po ito na yung magiging gabay, yung guide natin at ito na yung kasi September. Ay, ganun ba yun? So, yun po yun. Magtatapos na po yung 2025 at harapin natin ang 2026 na sana dala-dala natin yung yung mga napag-usapan po natin, yung mga prinsipyo na nandito lahat sa salita ng Diyos. Kaya i-treasure po natin mga yon, lalong-lalo na po, parati ko sinasabi, mga nanay, hindi po biro-biro yung araw-araw na pamumuhay natin. Salamat sa Panginoon, nag-umpisa na rin po yung PSS. Salamat ulit sa privilege na kasama po sa STC. Ayan, na madadagdagan po, STC, sexy. Hindi po, short-term course. Ayun, so nakaka-challenge na naman kasi nga po bilang isang Kristiyano, talagang patuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos na kahit yung mga hindi po naka-enroll, kailangan po. Kaya bilang isang Kristiyano, andyan na yung reading the Bible, prayer, attending church, at andun po yung pagdi-disciple po natin na sa lahat ng napapakinggan natin, kailangan natin i-obey bilang isang Kristiyano. Kaya salamat sa Panginoon at kahapon talagang napakalaking na naman sa amin ni maghapon. Kasi nga may okasyon po tayo sa Sunday, kailangan talagang may bisita tayo. High schooler, college, yung okasyon natin sa Sunday ay talagang para masasabi na ang mga kabataan pag-asa ng bayan. Kaya bilang isang nanay, wag nating kakaligtaan yung katungkulin natin sa mga anak natin. Lalo na po na tayo, mga nanay na nandito sa church, dapat tayo yung nangunguna sa mga anak natin. Kaya ako na po yung kararating lang nung pinakabata. Or talagang mauna, Sister Irene. So ata
Ay, tuloy ko na sabi ng pinakamatanda namin. So, sila Ma'am Sheila nasa area. Kaya ang pag-uusapan natin, yung nga, sabi ko nga po, sa ilang buwan na napag-usapan, andoon sa lahat ng napakinggan natin, lalo kami mga host sa mga lessons po natin, dapat convicted kami doon na talagang andyan, na kahit na anong mangyari sa mga nakumit po natin, sa mga plano natin, na itong 2026 may bago ulit tayong goals, 'di ba? Kailangan kahit na anong mangyari sa buong 20, kung hindi natin nagampanan yung mga, hindi nalagyan check lahat yung goals natin, 'di ba? May goals tayo nung pag-umpisa ng 2025. Ay, itong 2026 dapat gagampanan natin yung mga isusulat ulit natin na mga goals. So, yun po yun, alam ko na hindi lang din po ako nag-iisa. Yung number 1 na goal doon, di ba? Yung everyday soul winning. Noon pa yun na challenge ng ating pastor. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-check po yun. So, andoon na talagang kwan. Kaya, yung conviction, ibig sabihin po yun, andun yung strong belief natin sa bawat napapakinggan natin, lalo na sa preaching, yung nga po, ay dapat iti-treasure natin na parating sinasabi na ang mga pastors yung tumatayo sa pulpito ay hindi basta-basta, talagang nag-aaral ng lesson yan. Kaya kailangan natin i-treasure at nandoon po talaga na kahit na ako masasabi ko sa 26 years po namin sa PME Baptist Church, ang dami pong napagdaanan. At salamat sa Panginoon, andyan yung po niya. Andoon, magpapasako po sa salita ng Diyos. Kung hindi po kami sumunod, hanggang ngayon may mga hindi pa rin kami nasusunod. Pero sa biyaya ng Panginoon, andyan yung tulong niya. Number 1, andyan yung prayer, andyan yung reading the Bible na andun, mababasa mo mismo dito sa salita ng Diyos na talagang Panginoon ang nangungusap sa'yo na magpatuloy po tayo. Bilang isang nanay, andyan sa Proverbs, andyan yung virtuous woman, na tayong mga matatanda na talagang nagisnan din natin ang ating nanay. Na ganun nga po yun. Yung maagang gumising, andyan yung challenge ng ating pastor na talaga yung kasipagan. Andyan yung ikaw yung mananahi. Kahapon, no, habang andun kami sa nagkukwento kami ni Sir Benny, pagka pagod kami, lalo siya pag masakit yung paa niya, iuupo namin yan kung saan pwedeng umupo. Nataanan nga kami kahapon. Sabi namin namamalimos kami, kaso yung nakadaan sa amin, inaasan namin aabutan kami. So, andoon na talaga, parating ang sinasabi ni Sir Benny na na yung parating ko siyang inaalalayan. Totoo po yun na noon pa man, kahapon na biblis kami, naririnig nung sumusunod sa amin na siguro senior citizen, pwede na tayong tumawid dito. Narinig nung isang lalaki, ay naku po, hindi po, doon po kayo sa banda doon. Sabi niya, kasi yung disgrasya, ay sabi baka understood na hindi na kami huliin kasi sa katandaan namin hindi na kami makausod-usod doon. Alam mo, talaga hanggang pagtawid inalalayan kami. Kaya nakaka-bless na yung sabi ni Pastor na yung hindi mo idadahila. Andoon yung pero makikita mo yung power ng Panginoon. Kaya doon dapat convicted tayo sa yung ginagawa natin na pag talagang mag-area o mag-follow up, na siyempre pag-pray natin na andun yung kalakasan, ay paniwalaan natin na kahit na anong mangyari, yung masakit ang paa. At pagka talagang pinagpatuloy mo ay mabibless ka talaga na nandyan talaga ang Panginoon sa atin. Na bilang isang Kristiyano, andyan yung persecution, andyan yung mga problema, kung ano-anong pang-iistorbo gawin ng dyablo, ay andyan yung talagang ikaw na nga yung tumulong, ikaw pa yung masama, pero magpatuloy lang tayo. Kaya yun po yung strong belief, whatever, yung mangyari po, yung mga nangyayari. At nandun talaga na dapat uugatan po tayo sa mga natutunan natin, tulad ng isang kahoy, ayan, yung mga nakaraang bagyo, na makikita natin. Siyempre, yung sa katandaan, makikita mo yung mga puno na nabuwal nung nakaraang bagyo. Hindi siya na yung sa ugat, kundi yung sanga, yung naputol doon. Kaya yung bilang isang Kristiyano, talagang ito yung uugat sa atin. Na ito yung masasabi ko rin na kami po isang naugatan na, pero hindi mo rin maiwasan yung
na minsan maging marupok o kaya sa katandaan. Pero sabi ko nga, andoon yung andoon yung tinatawag nga Minister Irene kasi kagabi pinag-antay kami, nanigas na kami doon sa lamig kasi nakisakay kami pero hindi pa rin nabuwal. Sabi ko kay Sir Benny, tayo tas kunwari nanigas tayo sa lamig. Doon sa harap ng Insular Building ba naman kami nag-antay hanggang doon. 8:30 magna-9 na. So, yun po yun. Yun yung mga pinagdadaanan na dahil sa salita ng Diyos, kahit anong mangyari, pero tingnan mo, andito pa rin, nakaharap po bilang isang host, andito po sa inyo para andoon po na talagang yung hindi ka lang maniniwala na ginagawa mo. Diba? Sabi nga, makita ka lang, nakikita na yung salita ng Diyos na pinapractice mo. Lalo nga, sabi ko nga yung sa Proverbs 31, isang virtuous woman na nabasa natin yun, na hindi lang natin nababasa, hindi lang natin na ituturo, kundi nagagawa po natin. Kaya salamat sa Panginoon sa topic natin na commitment, planning, ay salamat sa Panginoon na sa mga ibinigay po, sa mga example sa Bible na isang kwan na sa Bible yung, diba, yung si Daniel na ano mangyari, hindi niya talaga ipinagpalit yung kaya nakita rin yung power ng Panginoon sa kanya na kahit ano na rin ginawa sa kanya, andoon. Panginoon pa rin ang nanalo. Yung nga po, sa unang klase namin kay Pastor, yung na-enroll ko pong subject sa STC is counseling. Sabi ko, kasi di ba, sa pagde-disciple natin, lalo sa edad natin, maraming humihingi ng counsel. At yung yun ang tanong ni Pastor sa amin nung unang klase namin. Sabi ko, sa Panginoon, kasi yun yung inano mo sa akin na in-enroll ko. Ang tanong ni Pastor, hindi kung paano ka mag-counsel. Ang tanong kung ikaw yung nasa problema. Yung kung paano ka makinig ng counsel sa'yo, kung paano mo papahalagahan. Kaya salamat talaga na sa edad naming ito ay nandyan ang Panginoon patuloy na nangungusap sa atin na magpatuloy tayong matuto at talagang sa buong Bible andyan yung buong guide natin na hindi lang sa sarili nating pamilya kundi sa mga nadi-disciple na mga nadi-disciple natin at talagang makikita natin na yung nga po bakit kailangan yung salita ng Diyos ang gagamitin natin. So yun po yun kasi nga nandyan sa Panginoon hindi tayo mapapahamak pag magpatuloy po tayo sa salita ng Diyos. Andyan yung safe talaga na maraming problema, maraming struggle, pero makikita mo, pag doon ka magpasakop sa salita ng Diyos ay talagang hanggang doon sa mga i-disciple mo, hindi siya mapapahamak. Pero pag sabi nga ni Pastor, kung emotion yung gagamitin natin, andun po yung kapahamakan. Kaya salamat sa Panginoon, sa mga co-host ko dito, sa mga kapwa nanay ko na yung nga kahit hindi rin magsalita, nakikita natin na naiya-apply po yon. So yun lang po. To God be the glory. Amen, Sister Vicky. Bagamat ikaw ay nag-double time na. 5:16 na. Ma'am Sheila, kayo muna po. Di ba yung letter S? Wala pong sound. Morning po dahil may pag-uusapan kami mga builders group kaya pinuntahan ko po sila dito. Na lang po muna, sina Sister Benny, Sister Irene po. Okay. Makikinig na lang po muna kami po. Last na po kayo. Yes po. Okay po. Sige po. Thank you, Sister Irene. Amen. Good morning sa ating lahat. Yan, naiwanan ako kasi may problema yung tiyan. Yan. Yung ating topic pa rin ay paano natin disciple ang ating mga dinidisciple. Paano tayo magkaroon ng diligence. Yan. Di ba sa ating pagtuturo ay dapat kaakibat yun yung
patience natin. Yung diligence na kahit minsan may time na pagod ka na pero kinakailangan magkaroon ka ng patience. Yan. Yung topic namin kahapon sa aming devotion ay dun sa Proverbs 27 verse 23. Be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herds. Na kinakailangan nandyan yung kasama yung pagtsatsaga, pagpupursigi sa pag-disciple. Kasi pag hinayaan mo yung disciple mo, halimbawa nadala mo na sa church, na-baptize na, hindi pwedeng stagnant siya, nandyan lang siya. Dalawang step lang. Ayan. Kasi yung first step sa pag-disciple ay unang-una yung salvation na ating mai-impart sa kanila, maibahagi. Kinakailangan nating ipaliwanag ng maigi na nandun yung patience natin na parang sa tingin natin parang hindi nakikinig, ay sisikapin natin. Kaya nga pag kinakausap natin sila ay eye to eye contact. Na titingnan mo talagang nakikinig siya, interesado. Dapat magkaroon siya ng interes sa pakikinig. Kasi yun yung first step sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na yung 'di ba tinutupad natin yung Great Commission. Nandun yung dapat sisikapin natin na maintindihan niya, eye to eye contact, yung salvation. Kasi mababaliwala yan kahit salita ka ng salita. Kung hindi naman pala naka-attention sa'yo, hindi nakikinig. Wala din, parang dumaan sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Na mahalaga yung sisikapin natin na bago tayo umalis sa lugar na yun na ating kinausap ay may naiwan tayo na siyang mananatili sa kanyang isip, yung kanyang salvation. Kaya okay lang tumagal minsan. Pero kapag nagmamadali talagang kukunin natin yung 3 to 5 minutes. Pero pag nagtatanong na yan, maganda rin pag nagtatanong, ay talagang ibig sabihin, interesado siya. Kaya yun, kinukuha ko yung pagkakataon na ma-i-impart talaga, maituro sa kanya yung salvation para hindi mawala ng kabuluhan yung sinasabi mo. At sasabay, pagkatapos nun, yung invitation, sisikapin mo, ma-invite siya. Gagawan mo ng paraan, kung hindi man kaagad-agad linggo or Miyerkules, ay magsiset kayo ng araw na kung kailan siya available para talagang tuloy-tuloy yung pagtuturo sa kanya patungkol sa salvation na yung Great Commission mapupulfill natin. Susunod doon yung pag nadala na natin sa church, sikapin natin na siya ay magpabaptize. Kinakailangan ituro kung paano ginagawa yun, bakit kailangan siyang mabaptize, sapagkat ang baptism is membership at ito ay identification din na tayo ay identify kay Christ at ito yung unang hakbang ng pagsunod natin kay Kristo. So kung tayo ay nakaabot na sa baptism, hindi lang tatapos sa baptism. Nandun na yung discipleship, yung mahalaga yung growing niya, na siya ay lalago spiritually kapag siya ay pinapollow up mo. Kailangan meron ka na kaagad na Bible study para tuloy-tuloy yung pag-aaral na hindi nagtatapos na baptize lang siya, pagkatapos din mo na siya papollow up. Kaya kailangan talaga yung patience, pagtsatsaga, kahit maraming rason yan, ay may gagawin ako. Ay, sa ganito na lang araw. Ay, next time na lang. Mga ganun yung terminology nila na ating ipapollow up mo. May time na malayo ka pa pag nakita, nagtatago na. Normal yon kasi hindi pa siya nataniman. So, ang gagawin natin bilang discipler, taniman siya ng taniman ng salita ng Diyos hanggang siya ay lalago spiritually. Kaya nga mahalaga yung diligence, yung patient, sabi nga ni Pastor, yung pagtsatsaga, na para kang nag-aalaga ng baby. Kaya kung minsan parang ayaw mo na. Kasi marami yung mga bagong nanay
pagtatai yung anak o yung magdudumi. Ayun ang ayaw nila magpalit ng diaper. Pero bilang isang nagdi-disciple o nag-aalaga ng baby, di ba? Talagang pagtsatsagaan mo lahat yan. Hindi mo isipin, ay, mabaho. Hindi mo isipin na, ang dumi naman ng bahay nito. Yan. O yung ang baho ng bata yun. Kaya meron yung mga bata na pag sinasama namin, pinapaliguan muna namin. Andun yung aalagaan mo, di ba? Pag hindi pa siya nakabihis, tutulungan mo yung nanay na bihisan, sapatusan, hanggang susuklayan mo pa, di ba? Para hindi naman siya pupunta ng church na may amoy, yan, madusing. Yan. Kasi yayakap yan sa'yo eh. Yan. Siyempre, yan. Yayakap sa'yo, tapos agmut-mutog, di ba? So, andun yung pagtsatsaga, tutulungan mo yung nanay, lalo meron kaming na puntahan na family, ang dami niyang anak, halos di niya maasikaso yung mga anak niya, sunod-sunod. Talagang kami ni nanay, tutulungan namin na magbihis, maligo, kasi maraming rason yan eh, ay, hindi pa nakalaba, wala siyang isusuot, ay, hindi pa nakaligo, hindi pa nakakain. Ang gagawin namin, meron naman pong pagkain sa church, doon na lang po. Yan, o di kaya bibilhan namin ng tinapay, para hindi rason na, hindi pa siya kumain, hindi pa na, wala pang isusuot yan. Tutulungan mong hanapan yung mga damit ng mga bata, pati yung mga sapatos, tsinelas, walang partner. Talagang pagtsatsagan mo, tutulungan mo na rin siyang maghanap. Kasi nagiging rason din yun para hindi siya makasama. So, sinisikap din natin na maisama sila. Yun, tuloy-tuloy. At yun, unti-unti tuturuan natin yung nanay. Ganito yung gagawin mo. Ganyan. May mga nanay na ganun eh. Meron kaming ganung alaga noon. Ngayon, dalaga na siya. Sunod-sunod kasi anak niya noon eh. Ngayon, dalaga na. Naglilingkod na rin sa Panginoon. At yan, si Rochelle. Marami sila kasing magkakapatid noon. Pero, unti-unti, hindi mo na malayan, nagdalaga na sila, nagbinata, yan. At ngayon ay andyan na, regular na umaattend. Na kahit dalaga na siya, pinapalo pa rin namin na ganitong oras, dapat nandito na, alis na tayo, ganitong oras. So, andun yung pagtsatsaga mo, hindi kayong naaaburido, naiinis. Ang gagawin mo na lang kapag yung marami silang rason. Nagpipray ka Lord, give me a long patience. Mahabang pasensya. Yan. Bigyan mo po ako ng mahinahon na puso. Hindi nagagalit. Talagang habaan mo yung pasensya mo. Andun yung patience, yung pagmamahal. Papakita mo na concern ka sa kanya. Ano bang problema mo? Ganun. Bakit hindi ka maka-attend? Kasi yan inaalagaan namin. Naging Bible student yan si Rochelle. Yan, problema niya, minsan financially, yan. O anong problema mo? May problema ka, huwag kang mahiya, lapit ka sa akin. Yan, bibigyan kita. Yan. Katulad na wala siyang pambayad sa Bible notes. Talagang, ako na nagbigay sa kanya. Akala niya si Sir Edgar. Sa akin yun. Okay lang, huwag mong bayaran. Yan. Tulong. Kaya pag may problema ka, huwag mong sasarilinin, sabi ko. Ganon yung pag-aalaga natin sa ating mga disciple. Parang anak natin, pag-provide natin yung pangailangan, pag baby pa siya, gatas, ganon. Pakakain yung padededein mo. Yung pangangailangan, papaliguan mo. Provide mo yung damit niya. Kasi may bago akong disciple na, kasi hindi pa siya lagi siyang nakachinela. Sabi ko, ma'am, wala ka bang hindi ka magsasapatos, ganyan ka na lang. O, sige ma'am. Di bali, bigyan kita ng sapatos ko, hindi ko ginagamit. Anong size ng paa mo? Ganon. Ganon, natutuwa sila. Tapos, ngayon tuloy-tuloy na siya. Bagamat nagkaroon siya ng trabaho kasi yung asawa niya walang trabaho. Ay, natutuwa ako siya na mismo nagte-text. Sister Irene, ganitong araw na lang pupunta kasi may trabaho ako. Pero promise, pupunta ako lagi. Yan. Tonto ako sa kanya kasi bunga ko siya ng itong nakaraang revival. Mula nung tuloy-tuloy na siya, may anak siyang maliit na nagkasakit pa ngayon pero hindi niya nirarason. May sakit anak ko, hindi ako sasama.
Hindi niya alam na tigdas pala yun, yung kaya nakita ko nagra-rush sa taas ng lagnat. Pero hindi niya nireso nung may lagnat yung anak ko, hindi kami mag-a-attend. Ganun. Umattend pa rin siya tapos binalot namin yung bat. May lagnat siya, sabi ko nga. Opo, nung last days. Yan, sabi, pag 3 days na yan at mapulang mata, tigdas siya. Kaya yun. Pero nagpagaling siya by the grace of God. Nung linggo, naka-attend na naman siya. Magaling na yung bata, tuwan-tuwa siya. Na makikita mo yung disciple na kapag nakikita niyang nandun yung puso mo pagsisikap, parang nahiya siya na andun yung effort mo, na inaasikaso mo siya. Kasi gano'n naman lahat tayo nag-umpisa na pagpunta natin ng church, di ba na OOP tayo, parang na out of place tayo. Pero pag yung bibigyan mo siya ng pagpapahalaga na para hindi siya aloof sa'yo, yung magki-create ka o yung relationship nyo na ituturing mo siya na hindi iba. Andun yung pagmamahal mo. Yung friendship, yan, kailangan ma-develop yun para madali siyang ma-convince o talagang na-encourage siya sa'yo na ang ganda ng simbahan na to, hindi ka pinapabayaan. Ganun yung maiisip mo kasi ganun sa akin yung na-experience ko na nung first time ko, nahiya ako. Wala akong kakilala. Kaya nung kita ko, lahat sila nakapalda. Ako lang nakapantalon. Parang na-out of place ako. Ano, nagkaroon ako ng conviction na magwawagwag nga ako. Yan. Nung umpisa, 2 lang yung palda ko. Ulit-ulit. Linggo lang ako nagpapalda. At nung lagi kong naririnig yung preaching ni Pastor, bakit linggo lang ba kayo Kristiyano? Paano yung Monday to Saturday nyo? Iba na naman kayo. Yan. Lagi kong naririnig yun. Kaya karoon ako ng kaisipan na dapat isang linggo meron na akong paldang isusuot. Yan. Kaya doon unti-unti nabago yung buhay ko, yung pati sa pananamit, pati kung paano ka makitungo sa tao. Kasi ako noon, alop ako sa tao. Sanay ako nandiyan lang sa loob ng bahay. Kukulong, maraming gagawin, dito lang ako, ganun. Hindi ako nakikipag-usap sa tao. Doon nagsimula yung nakikipag-usap na ako, nakikipag-fellowship. Yan. Pero minsan may time na gano'n ako. Kaya nagpe-pray ako, Lord, alisin mo yung ganitong ugali ko. Yan yung gusto kong mabago na ayokong nagsasarili, pati problema, hindi ko sinishare, sinasarili ko. Pero ngayon, natutunan ko yung kaibigan sa lahat. Na ayoko yung may kaaway. Sabi nga ni Pastor, mag-ipon ka ng kaibigan, huwag kang mag-ipon ng kaaway. Yan. Kaya at talagang gagawa ka ng paraan na ilalapit mo yung sarili mo. Hindi yung ihiwalay mo sa tao. Ganon din sa pagde-disciple. Talagang kinakailangan ma-develop yung friendship. Kasi number 1 yun Pag nakagaanan mo na siya ng loob, bakit hindi siya sasama sa'yo? Madali mo na siyang maisama sa church kapag friendly ka sa yung disciple. Yan. Kaya nga sabi nga let's teach them diligently. Hindi lang tayo yung nagsisikap, kundi tuturuan din natin sila na magdala na rin ng bisita. Yung kahit di pa sila marunong mag-soul-winning, unti-untiin natin na pag may kamag-anak ka, kaibigan, invite mo. Puntahan natin, kausapin natin. Doon makikita nila kung paano ka mag-set ng example. Patulad ng ginawa ko nun yung kapatid ko nun, si Jacqueline. Hindi niya alam din, disciple ko siya. Sabi ko, turo mo sa akin, mga bahay ng kaibigan mo, mga classmate mo, punta natin. Pasama-sama lang siya. Tapos, isang araw na nagulat na ako, marunong na siya mag-soul winning. At ngayon, ginagamit na sila ng Panginoon doon sa Ramos, Tarlac. Siya yung in charge sa kusina. Siya yung nag-iingat doon ng mga gamit nila, mga utensils. Yan, kaya doon kami na-assign nung linggo kasi nung time na nandun kami sa Tarlac kasi alumni yun May kanya-kanya kaming assignment Doon kami sa kusina Tuwan-tuwa ako sa kanya kasi
Dati pasama-sama lang siya. Di pa siya marunong mag-soul winning. At sabi ni Pastor, ang challenge si Pastor, dapat ang disciple nyo, kung Bible student kayo, dapat Bible student din. Tapos yun, nag-pray kami. Ang goal namin, walang suspension pag mag-aral tayo. BSIT dapat, walang susuko. Merong times na dumating sa amin yung, ako talaga, hirap ako magsulat ng marami. Kasi handwritten ang project. Pero ini-encourage nila ako. Sabi ko, parang ayoko na ng BSIT. Mag-ship na lang kaya ako. Pero by the grace of God, talagang dahil sa prayer, nagpe-pray kami one by one kasi. Parang body-body kasi noon sa Ramos Tarlac. Yun yung nami-miss ko, yung katapos ng PSS, yung magklase ay nagpe-pray kami. Body-body, yan, pinagpe-pray namin yung bawat isa sa amin. Naririnig namin yung prayer na walang suspension, patuloy-tuloy mag-graduate. At doon natuwa ako dahil hanggang makagraduate kami, natapos kami na pareho by the grace of God. At sabi ni Pastor, pag ikaw ay choir member, dapat choir member din yung disciple mo. At dapat nagdadala na rin ng bisita yan. At sa biyaya ng Panginoon, sa prayer, through prayer talaga, kaya dapat mahalaga yung prayer natin sa ating mga disciple. Yun lamang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister. Nag-exceed siya kay Sister Vicky ng 1 minute, 17 minutes siya. Okay, inuurasan ko talaga, no? Okay. Okay, sabi nga ni Sister Irene, lahat ng mga bagay ng kailangan talaga maging diligent tayo. Detalye, tinitingnan. Maraming kwento talaga pagdating sa discipleship. Nang susunod po, ang pinaka-bata, Sister Benny. Amen. Batang isip. Napakaganda po ng ating topic, kaya tapos na sana. Tapusin na, prayer na. At napakasaya po talaga. Marami kang maikukwento sa mga na e-encounter po natin sa pagdi-disciple, sa pag-wiwin ng kaluluwa. Yan po yung napakasayang gawain na sabi nga na wag tayong manghina kung ang ating mga nawiwin or dinidisciple ay para bang walang natututunan ganon sa ating sinasabi, pero dapat wag tayong magsawa talaga. Na yun nga po sa sinabi ni Sister Irene kanina, na yung bang kapag ikaw ay manunundo, kasi sasabihin kung ang susunduin mo ay bata, ang sasabihin ng nanay ay hindi pa siya kumain. Yun ang madalas na sinasabi talaga ng mga nanay kung minsan na kapag ako'y nagsusundo talaga. Pero alam niyo po, ang ginagawa ko ay may dala na ako talaga ng pagkain. Andyan, may dala akong tinapay o kaya yung juice, ganyan. Kasi sabihin ko, meron ako kako dito na pagkain. Sige, kumain ka na. Sabi ko, kung hindi ka pa kako nakaluto, sabi ko sa nanay. Pero sa pag-disciple talaga, ay yung tiyaga talaga. Yun nga yung parating sinasabi ni Pastor na pagtiyagaan natin kahit na nga ba 1 taon yan o ano pa man, sabi gano'n. Kaya sabi nga po dito sa Romans 15:1, sabi dito, we then that we are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Hindi natin piniplease yung ating sarili. Hindi natin ipinagmamalaki yung ating sarili kasi ang Panginoon nga hindi nga sumuko sa atin. Kaya dapat tayo, yung kababaang loob, andun yung pagtitiyaga talaga natin na
kahit man may nasasabi sa atin, ay andyan pa rin. Pero kung minsan kasi umiiral yung ating o yung pride nga natin ay umiiral. Pagka may narinig tayo na hindi magandang nasasabi sa atin, ay para bang magpa-flare out tayo, pero yun po ay kaakibat talaga sa pagdi-disciple. At yun, long suffering nga talaga. Long suffering. At talagang nakakatuwa kapag yung ang dinidisciple mo ay yung susunod na. Yan. Kasi kagaya nga nung nung nakaraang linggo na yung pangnanay talaga ang pasaway. Pahintay ng pahintay, samantalang yung anak andun na, nakabihis na. Yung nanay naghahanap pa ng isusuot, hindi pa raw siya naligo, hanggang sa hinihintay namin kasi babang-baba yung sa kanila. Tapos yung anak, sabi kong gano'n, puntahan mo ulit yung nanay mo, sabi kong gano'n. Naghahanap pa po ng isusuot. Sabi ko, kahit na anong isuot niya, basta malinis, sabi kong gano'n, hindi naman gusgusin, sabi kong gano'n. Di hanggang sa pasunod na raw po, nakaano na kami. Nakaakyat na yung anak niya, hanggang sa sabi kong gano'n, alika na, umuwi na tayo, ay pumunta na tayo, magpaalam na tayo sa lola mo, sa tita mo. Ayun, di manglulumo ka kasi yung anak parati nang pumupunta. Tapos yung nanay, doon pa lang siya dapat pupunta. Kaya para ako rin nanghihina kasi nga yung bang, 'di ba, pagka yung first time na bisita natin hindi nakakuan, parang ano ba tayo? Malulungkot tayo talaga. Sabi kong gano'n, nanay pa man din, sabi kong gano'n. Yun, wag pagtiyagaan natin naman. Ano ba yung infirmities? Yun nga yung kahinaan nga. Weaknesses, yun yung kahinaan ng tao talaga. Na wag nating samantalahin yung kahinaan na yun. At sabi nga ng Panginoon na bear one another. Ayun. Na yung bang gagawin mo na yung lahat, tutulungan mo sa paggagayak, andun pa rin na ano. Kaya sabi ko nga ito po yung last na ko po na sabi, Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Na wag nating, kasi para bang sa atin talaga isisisi yung hindi natin magagampanan sa iba dahil ito ay duty po natin ito na bilang isang manggagawa ng Panginoon, na meron kang ginagawa o tinatrabaho, responsibility o gawain na dapat na yon ay magkaroon ng yung resulta. Yun ba? Na magkaroon tayo ng resulta at may yung una-una po ay talagang may pagkatakot tayo sa Diyos. Yun po yung napakahalaga. At dapat una po talaga sa lahat ay yung prayer po. Manalangin muna tayo bago natin gampanan ang dapat na gampanin. Hindi lang ba yung pansarili natin na gusto ay yung bang mag-iisip tayo na ay sana hindi na lang ako pumunta sa kanila kasi hindi rin naman sasama. Hindi po ganon. Balik-balikan po natin, pagtiyagaan po natin. At kung ano yung nararapat talaga na gawin natin bilang panghihikayat sa kanila na sumunod, ay gagawin po natin. At yun nga po ay yung duty talaga po natin na isang discipler. Kaya tayo, wag tayong manghinawa. Magtiyaga tayo.
At kahit na nga, sabi nga ni Pastor, na kahit na 1 taon yan, 2 taon, basta yung ibigay natin yung talagang nararapat sa kanila. Kagaya nga noong yung family na sila, Sister Rose nga noon, talagang pinagtiyagaan ko yung family na yan noon. Maliliit pa yung mga anak niya, baby pa noon si Angel noon. Oo, baby pa noon si Angel. Ay ngayon dalaga na. Kaya sana yon pagtiyagaan natin at huwag tayong magsawa. Yun lang po, to God be the glory. Amen. Thank you, Sister Benny. 8 minutes. Okay, so sabi nga ni Sister Benny, bearing one another. Sabi naman, talaga namang yung na-discuss ko nga kahapon, last Friday, sabi nga niya, to live out love for others. Sabi Galatians 6:2, bear you one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ganun po talaga pag nagdi-disciple kasi hindi siya ganun kadali, hindi siya ganun yung bang isip natin na madali lang magdala ng kaluluwa, hindi po ganun. Kasi sabi nga, ang discipleship is to obey the Great Commission. Okay po, so ako naman po na yung bumalik ako sa planning. Kasi lahat naman ng mga bagay, hindi siya magiging successful kung wala tayong maayos na plano. Sabi nga sa Bible, ito yung combination ng human responsibility at divine guidance. Kapag tayo ay nagpaplano, unang-una sinusubmit muna natin sa Panginoon. Kano talagang yung will niya? Inihingi natin sa Kanya yung advice niya, ina-acknowledge niya natin yung presensya ng Panginoong Diyos na siya talagang magdadirect ng lahat. Oo nga, hindi nga lahat ng pinaplano natin na maaring yun ang mangyayari o yung in-expect natin sa plano na yan, kung ano magiging resulta. Kundi, kung ano man yung maging resulta niyan, sabi nga, nandun yung guidance sa Panginoong Diyos. Lalo na kung iniluhod mo nung ikaw ay nagplano. Katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos, mahabang taon, di ba yung plano niya na dinala niya si Joseph sa Egypt hanggang sa, yun na nga, yung Exodus sa Marina. Okay, so sabi nga sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. One verse lang po ako, nasabi nga dito, meaning to say, ng verse na ito, na dapat yung nandun yung completely in trust, yung bang ipagkakatiwala mo completely yung iyong plano at yung gawain sa Panginoon. Kasi bago ka nagplano, sinik mo muna yung guidance ng Panginoon at inalign mo yung action mo, yung kaganapan nito according to His will. Sabi nga ang commit, ito ang meaning ng commit is complete surrender and trust. Ito na sa Panginoong Diyos. At hindi ibig sabihin na kapag hindi nasunod yung iyong plano, ibig sabihin ay hindi gusto yun nga, ang Panginoon nga ang nangunguna dapat. Siya yung kapartner natin kapag tayo ay nagpaplano. Commit your works to the Lord. Ibig sabihin, susurrender talaga natin yung effort natin sa Panginoon at siya yung bahalang magbibigay sa atin ng hope at siya yung dapat actively tayo na andoon yung ating tiwala sa Kanya ng ano man yung magiging situation ng mga bagay-bagay na yun. Bakit kinakailangan nating i-commit? Sabi nga, yung committing your works to the Lord, hindi yung ibig sabihin na mananalangin ka lang 1 minute, 3 minutes. Lord, samahan mo po ako. Ganun lang. Pero hindi ito, sabi nga, yung ini-invite natin siya kapag tayo ay naggumagawa ng decision making, kapag tayo pinaprocess natin. Sinisik natin yung guidance ng Panginoong Diyos at siya yun bang nagpapakontrol tayo sa Kanya. At kasi nang sabi ka na, paano yung magiging successful itong goal ko to, itong responsibility ko to, itong project ko, kung hindi mo ini-establish mo na yung plano mo, nakasakasama mo yung Panginoong Diyos. So, syempre, kapag tayo nagpaplano, gusto nating maging successful ang result. Pero, minsan, di ba, hindi nagiging successful kasi minsan sarili natin yung pinakinggan natin. Hindi tayo nakinig sa Panginoong Diyos. So, kaya nga kailangan nga, sabi nga, buong tiwala na nasa ating bawat decision
At sabi nga, ang planning na kapag ang Panginoon ang kasama mo, ito ay na yung bang pinapakita mo sa Panginoon na talagang nandun yung pananampalatay mo sa Kanya na hindi ka hahayaan ng Panginoong Diyos. Minsan dumarating sa atin, nare-remind tayo, di ba sa mga kinocommit natin, nandun yung worries, nandoon yung bang plano natin na hindi naging maganda, yung kinabungahan, pero sabi nga ng kapag tayo nanampalataya sa Panginoong Diyos, kasi sabi nga ang Panginoon mayroon siyang perfect timing. Ibibigay niya yun kung kailan talaga nararapat, kung ano talagang oras dapat. At sabi nga dito, basta ang napakaganda doon ay yung i-align natin yung puso natin, maging yung ating isipan, unang-una sa kanyang salita. At kapag nakita ng Panginoon yun, nandun yung tiwala. Nandun yun sa atin din yung clarity ba? Nandun ba yung linaw? At nandun ba yung kapayapaan? Sabi naman din sa establish, sabi nga dito, and thy thoughts shall be established. Kapag sinabi rin dito na, nag-promise mismo ang Panginoon na ano man ang ating, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, kailangan hindi niya tayo i-forsake. Hindi niya tayo i-forbid. Hindi niya tayo pababayaan o kaya hayaan lang. Kapag inuna natin ang Panginoon na nagdepende tayo sa Kanya, bibigyan tayo ng wisdom, bibigyan tayo ng peace, para kung ano man yung, at saka yung puso natin, i-align natin sa Kanyang will, na yung thy will be done. Ito po, Lord, yung plano ko, pero kayo po nakakaalam. In the future, kung ito ba'y makakabuti sa akin, kayo na pong bahala. Ganun ako po, kapag nagpipray, lalo na kung may ginagawang, kayo po nakakaalam kung ito ba ay simulan kong ganito, ano ba yung magiging future nito? Nang hindi ba to ikakasama ko, hindi ba ikakasama ng iba, nang kayo na pong bahala. Basta, i-direct nyo lang po ako doon. Kapag din ako sa nag-i-area, hindi ko rin alam kung sinong pupuntahan. Aside dun sa disciple mo, syempre nananalangin ka ng bagong kaluluwa. Ang lagi kong panalangin na ihatid mo po ang paa ko sa kanila. Lalong-lalo na sa mga taong i-welcome ang salita ninyo. So, minsan parang, hindi mo alam kung sino pupuntahan mo, di ba? Pero pag nangatok kayo, nandun yung resulta. Kasi sabi nga, kasama natin ang Panginoong Diyos. Marami na pong oras na, marami na pong pagkakataon na talagang, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, sa part ko, na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Example lang, na short story lang. Si Brother Junie ngayon nag-a-apply sa Canada. Binigyan niya ako, sabi niya, i-online mo daw to, i-submit sa online. Pag nung nasubmit ko ng ilang gabi kasi wala kaming computer, magbabayad kayong 15 pesos per hour. Yung wala kang trabaho, wala kang income, yung 15 pesos na yun, yung maaano mo ba na kailangan mo, pinanghihinayangan mo na kailangan matapos. Kaso nagluloko na, sa dami siguro nag-a-apply online, hindi na-accept. Nung finally na-accept, pang 962 siya sa mga applicants. Ang kukunin lang ay 10. Tapos sabi ni Brad Junie, tingnan mo bakit? Sabi niya, malabo yan. Ang sagot ko sa kanya, lakay, parang wala kang Diyos. Yan. No? Wala kang Diyos. Ganun ang ginagawa namin kung discourage yung isa, i-encourage mo. Oh, no. Tapos po, pag discourage naman ako, talaga discourage. Joke lang. Okay. Hindi tumatanga. Pero, alam ito, Mr. Benny, siguro naalaala niya kapag nandun yung worries ko, nandun yung fear ko, nandun yung kasi bilang isang nanay, makikita mo lahat ng pangangailangan. Saan namin kukunin yung ganito, lalo na yung mga panahon na yun na talagang sinusubukan ka ng Panginoon. Pero, alam niyo, Mr. Benny, ang ginagawa ko, nang kumakanta ako. Ito na parang itong kanta na to powerful sa akin. Yung kanta na yon, sabi nga, for the glory of the Lord. Sabi nga, sampulan ko lang. The Lord is my shepherd, my guardian and my guide. Yun na lang, baka mag-iyakan tayo. Lang po, to God be the glory. Special number 9. Ituloy po yun. Shela kayo na po. Hello po, good morning po. Ayan, ang sasaya talaga ng mga mothers natin. Ayan, at maraming salamat sa mga napakinggan po
namin. Kami po ay nakikinig po dito. Kasama ko po dito sa village na Sister Bibian, Sister Joby, Lita, Sister Anchoriel andun sa dulo. Sister Gina nandito rin po nakaupo at yung mga iba pa pong mothers ay nandun sa kanilang bahay. Ayan po. At maraming salamat kay Builders Sister din kasi Emilia. lang daw, Ma'am Sheila. Po. Pang builders daw kasi, sabi niyo po kasi may meeting kayo. Ayo. Opo. Pwede naman po silang sumali. Ayan, Sister Emilia, nung Saturday ay nagkausap kami. Kaya lang mahina yung signal. Magpipray sana kami noon. Andun kami sa Bontok. Mahina yata yung signal. So, yun nga, nakakatuwa po yun. Tama po yung sinabi ni Sister Beth na planning. Yung sinabi po ng pastor natin sa mga full-time. Tapos inopen po niya sa mga members yung planning. So, nakakatuwa po kasi yung planning na yun. Kapag nililista po natin yung gagawin natin sa araw-araw, ay matutuwa din po tayo kung masunod po natin yun, meron pong resulta. Kaya yung araw-araw na yun, yung planning na yun na sinusulat natin, na kapag sinusunod natin, ay matutuwa tayo kasi ang Panginoon din naman po yung magdedirect noon, sabi ni Sister Beth. So, bahala ang Panginoong Diyos na siya yung gagawa ng ating siya yung mag-aano sa atin, magkocontrol kung ano yung dapat nating gawin. Basta yung sinusulat natin ay meron talaga tayong gagawin para sa Panginoon. Yun yung halimbawa ng pastor natin na pag kinagabihan pa lang, ililista na natin kung sino yung ating ipapanalangin sa araw na yun. Tapos pupuntahan po natin sila. Kaya nakakatuwa po nung Saturday ba yun na nag-good news class program kami, ay nakompleto yung mga bata doon sa Camp 7. So natutuwa naman ako dahil yun, nakasulat yun sa schedule ko kasi na yung Saturday na yun is meron kaming good news class. So nakakatuwa na yung din na kinukonsult ko rin kay Pastor RJ yun ano ba, tutuloy pa ba namin yung good news class namin kasi itong mga batang ito may sarili silang church, ganun. Hindi sila nakakapunta sa church natin. So sabi ni Pastor RJ, mga bata yan, ituloy mo pa rin yan. So siya pa rin naman yung aking mentor, yung counselor, kinakounsel niya ako kung ano yung dapat kong gawin dun sa area. Kaya meron yung nakaprogram na rin yung recognition program namin na gagawin namin ito this coming Sunday na nga. At yun, naka-ready naman palagi yung natutuwa din ako dahil yung Awingan family is nagiging blessing. Although sila, hindi man sila po yung nagpapapansin na ganito ang gagawin ko, ganito. Pero silently, yan, yes ma'am lang sila. Kapag may sinabing program doon sa kanilang area, puro yes lang ang sinasabi nila. Kaya nakakatuwa naman yun. And then, doon sa Luwakan, natutuwa din ako kasi meron ding mga nadagdag na mga bata doon na kailangan na namang i-follow up yung mga parents nila. And then, nakakatuwa din kasi yung mga ginagawa natin is naaabot hanggang sa ibang lugar. So natutuwa ako dun sa gawain sa Bontok kasi tayo yung pinagkatiwalaan. Si Pastor RJ yung pinagkatiwalaan ni Pastor Hill na sa kanila mag-asikaso. Kasi nga may sakit ang ating mahal na pastor, si Pastor Hill. At hindi siya makapunta sa Bontok. Kaya ang pinapunta niya is si Pastor RJ. Sabi niya sa akin, sumama ka para makita mo yung mga mothers doon. So yung plan ng Sunday, ginawa ko na yung plano ko na meron akong kakausapin doon ng mga mothers na ma-encourage sila sa gawain ng Panginoon. So nakakatuwa dahil merong bisita doon. Kwento ko lang po. May bisita doon. Si Ma'am Flor, talagang sobrang asikaso niya sa mga members doon.
Sabi niya, ma'am, kayo na po yung kumausap sa first time. Bahala na po kayo sa kanya. Kinausap ko siya, dinil ko siya ng baptism. Tuwang ano siya, parang tears of joy siguro yun, na yung preaching na napakinggan niya, na yung preaching kasi ni Pastor RJ is tayo po ay dati ay patay. Patay spiritually. Ngayon walang ibang makakagawa na mabuhay tayo spiritually, kundi yung pagtanggap sa Panginoon. Yun, illustrate niya yun. Tumanggap na tayo sa Panginoon, nabuhay. Yung spirit natin ay nabuhay. Meron tayong quickening spirit, sabing gano'n ni Pastor RJ. Talagang dinitalya niya kung paano, ano yung ginawa ng Diyos. Pag-aralan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. So napapansin ko, nakikinig talaga yung first time visitor na yun at talagang ano siya sa mensahe. Ganon. So nakakatuwa kasi yung ang ganda ng puso niya sa pakikinig ng Word of God. So nung ano siya, nag-fellowship kami, naghahanap pala siya ng church dahil siya ay Pentecostal nung bata siya. Wala siyang makitang church doon sa Bontoc na Pentecostal. Na-invite siya ni Ma'am Cora kasi Sister Cora ay teacher pala siya. So yung anak niya ay estudyante, siya yung sila yung naging bisita doon sa Bontoc. So nakakatuwa dahil di natin alam po Hindi natin alam yung mga nakakausap natin. Kaya nga ini-encourage ko yung mga mothers dito, nag-usap-usap na kami kanina habang kami ay nakikinig na. Encourage natin yung mga yung mga mothers na merong mga problema. Unawain natin yung kanilang kalagayan. Dahil yun din naman yung sinasabi ni Pastor RJ sa atin. Discipleship is yung talagang aabutin natin yung kanilang pangangailangan, yung magiging magiging sandalan nila tayo. Hindi lang sa ating family, yung nga sa family ko naman, na ang plano ko rin is hindi ako yung maging burden sa kanila, hindi ako yung maging pasaway na nanay sa kanila. Na dahil sa dami ng trabaho ko, mainitin na yung ulo ko. Iinit na yung ulo ko pag nilapitan nila ako, hindi nila ako malapitan. So, ang ginagawa ko ngayon sa aking mga anak is kapag meron silang kailangan, iaano ko sa kanila, iaano ko yung mga pangangailangan nila, yung aabutin ko. Mama, kailangan ko ng ganito, kailangan kong magpagupit. Bakit hindi ka humingi kay tatay? Wala po siyang pera. O yan, akala nila ako ay bangko. Tagapagtago ng mga Wala, Ano po yung mama, bangko? kailangan ko ng 100, kakain kami ng lunch, gano'n. Sinegong yung laging nag-aano sa akin, pero nakikita ko naman kasi na super layo ng nila, ng area nila. So, kailangan nila na yung kumain din ng maayos, yung sabi kasi ni Pastor RJ, hindi na sila uuwi, kailangan magbaon. So, hindi ko na sila kailangang bungangaan pa, gano'n. Ang laki-laki naman ng hinihingi mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling yung pera? Ganito, ganito. So, tahimik na lang ako. Nagpe-pray na lang ako na sabi ko, Lord, help me to be a blessing to my family, sabi ko sa kanya. So, nakikita ko rin yung bigat ng responsibility ng pastor natin na marami siyang iniisip na kailangan kausapin. So, ako bilang wife, kailangan ko ring yung mga pangangailangan niya. Ganun. Kaya talagang nagsisave po ako ng money. May mga may mga love gift ako, may binibigay sa akin mga mga parang yung mga tao na bibless tapos bibigyan ka ng pera, ganun. Sinisave ko yun, hindi ko binibili ng ng mga gamit ko. Sinisave ko yun para pag may pangangailangan sila, ready ako na merong ibibigay. Although nagbibigay naman ako ng tithes and offerings, mga commitments, ganun. So, napakalawak po ng gawain, napakalawak. Kasi yung gawain is, yung gawain natin is nakarating na sa Bontoc. So, nagpapasalamat sila sa atin dahil tayo yung parang ginagawang halimbawa nila na yung mga ginagawa natin dito ay gusto nilang gawin doon. Kaya
sabi nga ni Ma'am Flor sa akin na, sabi niya, Ma'am Sheila, sabi niya, ikaw na ngayon yung nanay ng PMA, ng buntok, sabi niya sa akin. Tapos, sabi niya, punta na ako ng Japan, magmi-mission ako doon, sabi niya. So, sinasabi niya sa akin na yung mga taga-buntok, sila po yung talagang uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. So, nung nandun kami pauwi na kami sa parang iniisip ko na magkaroon tayo ng fellowship with the Mothers of Bontoc. Pero for the approval of Pastor RJ pa rin yun. Kasi gusto nila na makarating ng Tarlac, makarating ng PMA Baptist Church, yung uhaw na uhaw sila sa fellowship natin. Gusto nila na yung church natin ang mag-influence sa kanila. Kaya nakakatuwa yun. And then, ako rin ay nananalangin dahil yun nga si Sister Risa, meron siyang mga pinagdadaanan ng mga problema. So pinag-iisipan ko rin kung paano ma-restore yung niya, yung joy of salvation niya, kasi ngayon mapapansin natin meron siyang mga struggles na kailangan talaga niya ng nanay na makakaunawa sa kanya. Yun din yung sinabi ni Pastor RJ sa akin na wag mong patulan kung ano yung kanyang mga sinasabi. Encourage mo pa rin siya na manatili sa gawain ng Panginoon. Bagamat meron yung pagkakataon na ayaw niya sigurong makinig sa yung mga counsel ng iba. Pero alam ko makapangyarihan pa rin yung word of God na kung mapapakinggan lang niya talaga, kung nandiyan si Sister Risa, sabihin ko sa kanya na kung mapapakinggan lang talaga niya magko-concentrate lang talaga siya. Concentrate niya, mag-focus siya sa pakikinig ng word of God. Merong babaguhin ng Panginoon sa kanya. Kasi yun nga yung panalangin ko palagi na Panginoon, hindi ko kaya na baguhin ang pag-uugali ng mga tao. Lalong-lalo na dun sa area, pag pumunta, maraming struggles doon na marami silang reasons, 'di ba? Maraming dahilan na kung ano-anong mga dahilan nila para hindi pumunta sa church. Pero palaging nakalagay sa plano na hindi pa rin tayo titigil na pumunta sa area. Yun, hindi pa rin tayo titigil na mag-encourage ng mga tao. So kagabi nga sabi ni Sister Risa, gusto niyang makinig sa Bible study. Pero yung mga anak niya ang kukulit, hindi siya makapakinig. sabi niya na naman, sana nag-stay na lang ako sa church, sabi niya. Sana di na tayo sasama sa Bible study, sabi na naman niya. So nag-isip na naman ako na sana Panginoon ma-realize niya na maraming blessing siya nung siya ay dinala dito sa church. Opo, yun. So Sister Risa, magpatuloy ka lang. Yung mga anak mo, lalaki din yan. Hindi sila mananatili na maliit na bata. Sila ay lalaki at pag lumaki sila, yun. Ikaw pa rin yung nila ikaw pa rin yung maaalala nila pag sila ay lumakoy dahil ikaw yung kasama nila dyan So maraming salamat sa mga mothers natin at yan si Sister Emilia, baka meron pa siyang i-share. Sister Emilia. Thank you, Ma'am Sheila. Good morning sa ating lahat. Wala akong to Friday. So, dahil sunod-sunod yung travel ng amo ko at yung mga bata ay kakulitan na nila na kailangan talagang alalay kasi twins nga Yung hindi nila kaya na sila lang. Dati kasi, pag nag-travel sila, kaya pa nila kasi maliit pa. Ngayon, sobrang nagbubuksingan na sila, kailangan pang referee. Minsan ako pa yung nabubuksing nila na gano'n pa rin na. So, isama nyo na lang ako sa panalangin para control ko sila at hindi laging yung sinasama ako sa
ano nila kasi dito Thursday kasi dito to Friday, weekends dito, walang pasok. Kaya pag hindi kami nagta-travel, kami yung puntahan ng family. Every weekend kasi yung gathering nila dito ng family. So, yun yung struggle ko talaga na ano yung mga plano ko pag gano'n na nagta-travel kami. Although, doon naman ako bumabawi na nakakarami kong nababasa na sa Bible kasi wala ngang internet at doon din ako nakakabangot yung nag-i-start na yung klase sa Bible notes. Kaya bawing-bawi talaga. So, yung mga may prospect pa naman akong mabibisita pag sa soon na pag-uwi ko na family. Meron din akong nakikita na nakikinig lagi na kahit hindi sa nagko-comment na in-invite ko si Ma'am Nora Lantocon. Sana madala ko siya pag nandyan na ako sa Pilipinas. At yun lang po, salamat. Amen. Sister Emilia, thank you. Natawa ko sa kanya. Ay, kagabi, virtual namin. Yung bang ini-interrupt siya, i-break time ko. Sabi niya, ini-interrupt siya nung kanyang among lang babae. Bigla siya nagalit. Chuchuman si Arabo yung kaya hindi ko naintindihan. Sabi ko, pinagalitan mo na yung amo mo. Okay. Ganun si Sister Emilia talaga. Okay, Sister Tintin. Good morning po sa lahat at muli po magpapasalamat po sa devotion at i-summarize po talaga na dapat may apply po lahat na natutunan dahil nandun din po yung kasiyahan sa pagsunod. Thank you po. Amen. Thank you, Sister Tintin. Yung mga mothers naman sa studio before natin i-acknowledge yung mga nasa FB Live. Sister Cherry. Hello. 1 minute. A minute. Good morning po sa ating lahat at kami ay muling nagpapasalamat sa mga natutunan namin sa mga mothers sa pagmamahal ng isang ina na talagang kailangan ng long suffering. Yun. Salamat po. Amen. Sister Jamaica. And good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa umagang ito na salita ng Diyos po yung akin narinig po ngayon, encouragement. Lalong-lalo na po yung sinabi ni Ma'am Sheila na yung taga-Bontoc gusto po talaga na maka-fellowship tayo and then uhaw sa salita ng Diyos. Tayo yung ginagawa niya example. So, na-encourage ako doon. Sabi ko, yung iba na-encourage sa atin pero tayo hindi na. Pero salamat sa Panginoon na na-revive ako doon. Promise, na-revive talaga ako doon sa sinabi ni Ma'am Sheila. So, yun po, nagpapasalamat po. Amen. Tama Thank yun, you. Sister Jamaica. Na-encourage yung iba na church sa atin. Dapat tayo ay number 1 na encourage. Sister Risa. Amen, Sister Risa. Okay. Now, i-acknowledge muna natin yun sa FB Live. Una-una, high school and college Sunday po natin. Sa Sunday, mag-invite po tayo, sabi ni Pastor. Puntahan natin lalo yung mga nadala nating mga sa school noon ng mga nung revival. Muli i-follow up natin sila. Okay, kahit ayaw nilang magpa-follow up, follow up pa rin natin. Si Sister Rowelyn Cortez, good morning po sa inyo. Sister Joyce, si Sister Mercy Cacho, si Sister Rolin ng Sanet, si Sister Maricel Chaluyen, of course, si Sister Gina, nakasama nila ni Sister, yun nga, sabi nga ni, okay, mayroong announcement si Pastor RJ, sabi nga niya, our theme for this coming month, December, is our family month. Make a plan to grow more and bring our family and relatives to Christ this Christmas, not to make vacations. Ay, naka-schedule pa naman ako, joke lang. Punta ako ng Hong Kong.
I-rescue ko yung hindi pa nakukuha dun sa nasunog. Oh, grabe yun si Brother Amado, good morning po sa inyo, Sister Heidi. Sister Agapita, good morning. Nanay Lina Lanugon. Sister Nanay Crisia Velasquez, good morning. Joke lang yan, Merry Christmas. Si Brother Gilbert Hofer, si Sir Ariel, good morning po sa inyo. At si Ma'am Rachel Heralde, good morning po. At si Sister Tita, Sister Mary Grace Bondesto, good morning po. At yun po, lahat na po namin ay nabasa. To God be the glory. Bukas po uli sa family devotion. Sana po magkasama-sama muli tayo na makapakinig. At sama-sama din tayo sa saturation at area visitation. At until next Friday, good morning po. Bye-bye. Sister Julian, good morning po. Sheila, kayo na po mag-closing prayer. Okay, so sige po, let's pray po. Close our eyes and bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa aming na morning devotion. Salamat po sa mga mother sa kanilang binigay po na mga inspiration po mula po sa salita ng Diyos. At maraming salamat din po sa mga nakasama kong mga mothers ngayon. Kina Sister Gina, Sister Jubilita, Sister Vivian, si Anjoriel, at nandun po si Nalaika, si Zia. Nakasama po namin ngayon. Salamat po sa aming mga napag-usapan tungkol po sa aming grupo po na gagawin po namin this coming December po. At tulungan niyo po kami na patuloy po kaming mag-encourage po ng mga mothers sa aming grupo po. At ganoon din po, tulungan niyo po na lumago din po yung aming mga areas na pinupuntahan po. Patuloy po tulungan si Sister Irene, Sister Beth, Sister Benny, Sister Vicky. Patuloy po silang pagkalaban ng kalakasan, ng kasiyahan po sa gawain po ninyo. Ganoon din po aming pastor, si Pastor RJ, sa lahat ng kanyang mga plano po sa okasyon na ito this coming December. Marami po siyang mga plano, Panginoon. Tulungan niyo po kami, mga members, na maging masunurin po sa mga plano na gagawin po sa darating na December po. Mingi po kami ng tulong po sa inyo sa lahat ng aming mga gagawin, sa aming mga campus ministry, sa aming soul winning, sa aming area, sa pag-invite ng mga bisita. Panginoon, magbigay po kayo sa amin, Panginoon, ng mga mai-invite po namin na visitors this coming Sunday. Tulungan niyo po kami, maging blessing po kami sa aming mga area leaders po, at yun din po sa mga kasama po namin sa grupo po namin. Help us to be a blessing always. And may you please forgive us from all of our sins. And thank you for all the blessings, especially the gift of eternal life. In His name we pray. Amen. Thank you, Sister Thank you Emilia. po. Bye-bye sa inyo. Thank you, Ma'am Sheila. Thank you, Sister Emilia, Sister Tintin, at ang mga mothers sa studio. Family devotion tomorrow.